Attorney, ito ba? Maaari bang patawan ng parusa ang empleyado na hindi pumasok sa holiday kahit may abiso? Ay sabi nga natin, partner Randy, is yung abiso, yung leave na yan, ay kailangan aprubahan pa. Nandoon yung kaukulang bayad, nakalagay po ba sa batas na kapag holiday gano'n kailangan pumasok, may mga benefits itong mga empleyado? Yes, oo, at tama. Alam mo, pinakamasayang pakinggan ng isang empleyado sa pribadong mga establishmento is yung tinatawag na double pay. Kaya, pagdating sa double pay, biruin mo, same time rendered, usually 8 hours, pero yung sahod is doble. May karapatan ba ang employer na papasukin ang mga empleyado kahit holiday? Definitely meron, kasi kung walang karapatan, siguro hindi natin mapapakinggan si ka-partner Manuel, kapag kailangan natin. Kaya, ang rule of thumb natin dyan, partner is yung nature ng business. Business natin to. Business natin to. Ayun, magandang gabi mga partners. Ayun, welcome po kayo dito sa business natin to. Ayun. At syempre ngayon po ay December 16 na, 2025. Akala ko 2026 na, no? Nagmamadali eh. Anyway mga partner, no? Welcome po kayo dito sa business natin to. Ayun. At syempre sana samahan nyo kami sa loob ng isang oras ngayong gabi. Ayun. At syempre ngayong gabi kasama ko si partner Manuel nasa studio. Magandang gabi, partner. Good evening, ka-partner Randy. At sa ating mga taga-subaybay, good evening kay ka-partner Chris na hindi mo natin mapasamantala makasama tonight, ka-partner Randy. Pero kasama natin ang ating mga kababayan, mga gusto magsimula ng negosyo at mga empleyado na gustong magsimula din ng negosyo at alamin na kanilang mga karapatan, ka-partner Randy. Correct ka dyan, partner. Kasi this coming 2026, yan ang magandang simulan. Kung gusto mo talaga magnegosyo, simula mo ngayong January, di ba? Yan, para tawag dito, at least makapagsimula ka na sa simula pa lang ng 2026 ka, partner. Yes. Actually, partner, no, yung last quarter, para sa akin, ang last quarter of 2025, dapat nag-research ka na, tama. pinag-aaralan mo na kung ano ang gusto mong inegosyo, tapos pagdating ng January, iyan, ready ka na, simula mo na, basta may kapital ka, kahit konti lang naman, sabi nga nung last time, partner, di ba, 10,000 lang, may na siya, may negosyo. Sino nga ba, si Ma'am Luis Quintal, di ba? Yung meron siyang online, hindi na, actually nagsimula online yung kanyang business na mga materials para sa pagka-craft, di ba? Kapag 10,000 lang. So parang halos hindi pa nga buong bonus mo sa December yung mga nakikinig ng mga empleyado, di ba? Nakapag-start. Correct ka dyan, partner, no? Sa 10,000, yung pang Noche Buena mo na yung konti yung 500? Yung 500? Kasi yung 500 ng Noche Buena mo. Okay na yun. Basta yung 10,000, itabi mo na tapos pang-negosyo na natin. Pwede na. Basta kapagsimula, iba naman ka-partner Randy talagang kahit anong magustuhan lang negosyo, basta may masimulan lang. At least, bago mo lang tumanda, meron silang investment ka-partner Randy sa negosyo. Alam mo, partner, no? Sa mga gustong magnegosyo, ito tip ko lang. Yan. Number 1, alamin nyo muna yung hobby nyo. Kasi isa tayong, di ba, guest dati, last week, kundi Elin ba yung pangalan niya, partner? Hobby lang. Elin ba yun? Nakalimutan ko tuloy. Ayun ba yung craft store ka, partner Randy? Correct. Yan, yes. hobby to business. Yun na si Miss Ruby. Luis Quintal. Ruby. Yan. So, yun naman, Ruby. Hobby lang. Or either, kapag ano yung pinag-aaralan mo, katulad kami, partner, no, ay may pinag-aaralan natin. Ang kami sa accounting, ikaw sa broadcasting, yan yung gawin mong negosyo din, di ba? Kung high school graduate ka lang,
pwede pa din. Magtinda-tinda ka, di ba? Actually, marami nagtitinda-tinda, kumikita ng malaki, mas malaki pa kinikita nila. Yung sari-sari store, di ba ka-partner Randy, nakwento mo rin, malaki pang na kinikita nila sa isang araw dun sa nag-opisina. Di ba? Yes. Oo, naalala ko tuloy ng 2007, Yan. partner. Diyan ako nagsimula eh. Nag-resign ako sa negosyo, yan ang aking sinimulan. Yung actually pangalan nito nangutang ako sa isang lending app. Oo. Wala pang app noon sa lending company. Kala ko- Tapos yun ang pinangsimula ko. Akala ko nag-up ka na agad noon. Talagang high-tech ka talaga, ka-partner Randy. 2007. 2007. Halos, ngayon talaga usong-uso. Kaya lang problema sa mga lending app. Ingat po tayo, lalo na ngayon. Kasi ang iba dyan may mga scammer. At ang iba dyan ay sobrang interest. Hindi naman talaga sinusunod yung batas sa pagpapautang. Kaya ingat tayo dyan, mga mahilig sa app na yan. Partner doon yung mga yung mga lending app namamahiya kasi. Ayan, yan ang oo. mali, di ba? Kaya mga abogado nagsasabi, bawal yun, talagang pwede kang magreklamo kapag may mga ganyan. Ang problema naman, ang hirap nilang hanapin sino ba irereklamo sa mga lending apps na yan. Kaya dapat talaga ang gobyerno, ang DTI, laging kung DTI ba ahensya direkta dyan naka-partner Randy or SEC, yung SEC laging naka-antabay sa mga reklamo ng mga lending app user, ka-partner Randy. Correct. Hindi lang SEC ang titignan mo dyan, partner. Tignan din natin yung kung dapat may permit, di ba? Ayan, isa At pa yan. naka-register din kay BIR. Oo, Baka nga mamaya live by night din yan. Actually, madali lang kumuha sa SEC. But yung mag-register kay BIR at kay sa business permit sa munisipyo or sa city hall, yan, talagang medyo bubusisiin yung isang negosyo konti. Yun, Ayun. nilalabas ba nila yung kapartner? Huli na lang kapartner Randy kasi talagang alam mo yung gawa o kalakaran sa BIR. Nilalabas ba yun sa website nila kung sila registered sa BIR itong mga lending applications? Actually, no. Oh no, wala pa ako nakita, but yung mga I think yung medyo malalaking company na nakikita ko doon eh. At kung gusto mo talaga pupunta ka kay BIR, i-check mo doon kung naka-registered talaga. Maganda niyan, i-open na ng BIR itong mga lending apps ba na to, registered. Ilabas nyo na sa social media para hindi na mahirapan yung mga utang dyan, di ba? At tingin ko dyan, partner, may AI naman si BIR. Pwede ka mag-text doon, ay mag-message ka doon. Nice. Kung itanong mo na lang kung registered yun itong lending app na to. Oo, sana ganun para hindi na mahirapan yung mga uutang dyan. Para hindi naman sila mahirapan Correct ka dyan. masyado. Ayun. Yun, at tayo ay live kapag Randy sa Radyo 1350 sa AM Band, sa YouTube ng mga UNTV News and Rescue, at sa Facebook, yan po ay sa UNTV Radyo La Verdad, at sa business natin to on air. Yan Yun. po. At syempre, partner, sa mga kung may tanong kayo o nais idulog, pwede kayong mag-text o tumawag sa 0997-824-9408. Ulitin ko lang 0997-824-9408. At sasagot kami within the day or during the discussion kung makikita natin yan. Yan ang maganda dyan. At kapartner Randy, dahil wala muna pansamantala si kapartner Chris dahil nasa bakasyon nata ngayon. Enjoy your vacation, kapartner Chris. Yun ang masarap. Oo nga. Siya ay nauna na muna sa'yo ng sa atin, ng ilang araw. Pero balik din siya sa trabaho after ng 2 days lang ba? Bakasyon niya. Ilang araw lang yun. Ilang araw lang. din. Sobrang iksi, pero nauna lang siya. Pero meron muna si kapartner Randy tax reminder. Yes, ito na yung tax reminder natin for tonight. Sa December 20, Saturday po, e-filing and filing ng e-payment BIR Form 1600 WP. Ito yung remittance return of percentage tax on winnings and prices withheld by racetrack operation, EFPS and non-EFPS filers for the month of November 2025. At isa pa, sa Christmas, December 25. But syempre, kapag holiday, hindi yan yung pinaka deadline natin. Next working day yan. Submission ng quarterly summary list of sales and purchases
importation by a VAT-registered taxpayer for non-EFPS filer, fiscal quarter ending November 30, 2025. At syempre, ito pa po, sworn statement of manufacturers or importers, volume and sales of each particular brand of alcohol, tobacco products, sweetened beverage products for the fiscal year ending November 30, 2025. Yun ang ating tax reminder natin, Partner Manuel. Yes, salamat sa mga reminder na yan para wag kami makalimot ng mga taxpayers. At syempre, Kapartner Randy, may sunod ata tayong segment. Yes, at ito na, umpisa na natin yung first segment natin, yung Biz News. Biz News. At sa ating Biz News ngayong gabi, kasangbahay sa business natin to, eto, mag-abang-abang na tayo at mag-ready na tayo mga consumer ng tubig dahil sa susunod na taon sa Enero magtataas ng presyo ng tubig ang Maynilad at Manila Water. May ulat si Cecil Alabata Cruz. Maghanda na ang mga residente ng Metro Manila sa mas mataas na bayarin sa tubig simula Enero 2026. Ayon sa MWSS Regulatory Office, ipatutupad ng Maynilad at Manila Water ang panibagong round ng tariff increase para sa unang quarter ng susunod na taon. Dagdag ng MWSS, bahagi ito ng rate rebasing program na sinimulan noong 2023 upang pondohan ang mga proyekto sa tubig at sewerage ng dalawang concessionaire. At yan ang ating balita para sa business natin to, Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Maraming salamat, Cecil Alabata Cruz, sa iyong ulat. Yon, Kapartner Randy. Naku, pangit naman ang ating first day of January. Sigurado yon, yung konsumo mo nung December, tama di ba Kapartner Randy? Konsumo mo nung December, yun yung babayaran mo sa January. Parang, yun ba lumalabas noon? Parang ganun, di ba? Hindi, mali, partner. Okay. Yung konsumo mo ngayong January, Sa napapayaran February. natin ngayong February. Yun Ayan. yung dadagdagan ng ng increase. Akala ko talagang sobra naman yun kung kailan maraming bisita gagamit tsaka naman tataasan. So okay na yon, siguro ay sana last na yan next year na pagtaas. Malaking tulong na rin, Kapartner Randy, sa mga kasangbahay natin. Correct. Ayun. Partner Manuel, holiday season na naman. Yun. Naku, ito ilang araw na lang, Christmas na. At syempre, New Year, di ba? Panahon ng saya, handaan, at bakasyon. Naku, yan ang favorite ko, bakasyon. Pero para sa ilan mga empleyado, panahon din ng mga tanong. Naku, ito madaming tanong kasi may pasok ba kahit holiday? Nako, sa mga kay partner Manuel, may pasok pa May din. pasok kahit holiday po kayong lahat. Grabe, ganun talaga. Yan ang pag-uusapan natin, mga partner. Kasama natin ang isang partner lawyer natin. Ayan. So sa pagbabalik ng programang Kasangga Ninyo sa Negosyo, ang Business natin to. Business natin to. Business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Hindi matutumbasan na kagalakan. Naramdaman ng mga benepisyaryo ng programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan dahil sa biyayang kanilang natanggap. Thank you for the organization, sa lahat ng mga production team, and sa lahat na bumubuo nito dahil tunay na kayo yung mga ginamit ng Panginoon para pagpalain yung mga kababayan natin dito. Marami ang naitulong. Nagpapasalamat kami sa founder ng MCGI dahil umabot dito sa amin ang ganitong gawain. Kasi God is good talaga. Yung mga ganitong events, sobrang thankful ako sa Panginoon kasi may pagpapala pa, may gamot pa, may mga ano pa. Basta masayang masaya ako sa ganito. To God be the glory. Ha?
mabubuting gawa at pagtulong sa kapwa. Hatid ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Dahil business natin to. At nagbabalik po ang programang Business Natin To. Ayun. Para sa mga kapartner natin na nakikinig gamit ang kanilang radyo, maaari po kayong mag-text ng inyong mga tanong, suggestion o reaksyon tungkol sa ating topic ngayong gabi. Ito ang mobile number natin, 0997-824-9408. Ulitin ko lang ha, 0997-824-9408. Partner Manuel. Yes, partner Randy, pwede rin silang mag-komento sa ating Facebook page. Yan ay Business Natin To on Air. Huwag kalimutan. Ayan. At si ano nga, eto nga man, nasa Facebook nanonood ngayon, si Angelo Redaha. Sabi niya, done, like, and share. Kasangbahay. Maraming salamat. At magandang hapunan daw sa atin, kapartner Randy. Siya ay bumabati mula sa dyan sa Malolos, Bulacan. At si Malu RM. True po yan. Ano yan? Si Miss Malu. Si Miss Malu ba to? Partner yan. Ganun. Ating guest. Oo nga pala, si Miss Malu. Akala ko kung anong RM. Iniisip ko to, registered master teacher, mga ganun. Si Miss Malu pala to. Salamat to, Miss Malu. Sana kayo maulit ang pag-guest mo sa programa. Ayun. So, partner, no? Holiday season na. Yun. Pero tabaw pa din ang ilan. Alam ko na, ito nakaka-relate ka, partner. At tulad mo Alam rin. ko. Ikaw rin. At tayo sa broadcast. Tama ka dyan, partner. At kung wala ako dyan sa studio, nagtatabaho pa din ako dito sa bahay. Yun nga ang naiintindihan natin yan. Kaya dyan ka lang, partner Randy, syempre sa ating miyembro ng media, mga freelancer at business owners, parte talaga ng sakripisyo natin, partner Randy. Pero para naman sa mga empleyado na papasok sa araw ng holiday, ito ang may tuturing na extra income sa kanila dahil mayroong mga batas po pala na nagbibigay proteksyon o kaya itong compensation para sa kanila sa araw ng holiday, kapartner Randy. Tama ka dyan, partner. Kaya naman, pag-uusapan natin ngayong gabi ang employers' rights at compensation tuwing holiday season para malinaw kung kailan may pasok, kailan may bayad, at paano mananatiling patas at maayos ang ugnayan ng employer at employee ngayong pistan opisyal. Yan ang pag-uusapan natin, mga partner, sa segment na Legal Biz. Legal Biz. Ayun, ramdam ng ilan ang papalapit na holiday. Naku, ilang araw na lang. Kung saan kabi-kabila ang dagsa ng mga tao sa mga pamilihan habang traffic. Nako, ito na. Ang mga fully book na mga pasyalan. Nako, iyan ang mahirap yung mga fully book at mga traffic na yan. Ngunit mayroon ilan mga empleyado na isasakripisyo ang kaligayahan. Makasama ang mga makasama ang pamilya upang pumasok sa trabaho at overtime para sa magkaroon ng extra income. Kaya naman mahalagang malinaw ang mga patakaran at alintuntunin ng isang kumpanya sa employees' rights and holiday work compensation upang maiwasan ang reklamo at masulit ng mga trabahante ang kanilang sakripisyo sa bawat bakasyon. Yun, para marami talagang ganyan. Huwag mo na magbakasyon kasi nga fully book naman, traffic pa. Buti pa magtrabaho para kumita. Pero eto pa. Kaya naman ngayong gabi, kapartner Randy, ay alamin natin ang sinasabi ng batas tungkol sa employees' rights and compensation para sa holiday season. At upang ipaliwanag sa atin niya, makakausap natin live via Zoom ang ating kapartner na abogado. Mula po siya sa MCGI Law Center. Walang iba kundi let's welcome to the program, Attorney Vincent Paul Talaw. Attorney! Magandang gabi, Attorney. Good evening, mga kasambahan, and kapartner Randy, kapartner Manuel, sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa. Iyon. Business natin to.
Magandang gabi po, attorney. Attorney, ito simulan ko na, attorney, pa makarami tayo. May karapatan ba ang employer na papasukin ang mga empleyado kahit holiday? Definitely meron. Kasi kung walang walang karapatan, siguro hindi natin mapapakinggan si ka-partner Manuel. Kapag Kailangan Kasi, natin. ang rule of thumb natin dyan, partner, is yung nature ng business, yung demands ng operation, and especially kung may emergency, ang business mo is related dun sa may mga perishable goods ka na kailangan mong dispose. So paano yan kung wala yung taga-tinda mo? Wala na mga mo mabulog yung mga palinda mo. So in cases of siguro emergency, wala ka nang kailangan mo talaga mga empleyado para tumakbo yung business mo, mag-preserve yung syempre yung minsan yung yung life and health, minsan at risk yan. May mga private establishment na nag-employ ng mga hospitals, Yun. doktor. Oo, doktor pa. Kailangan namang walang naka-duty pag Pati nurse. holiday. Saan tatakbo yung mga may sakit? Paano yung mga mapuputokan sa January, attorney? Nako, paano na? Yung hinihintay natin. Kung walang magawa pag January, tayo sa hospital. Opo. Maraming panoorin doon. So, as long as nako-compensate naman yung obligasyon ng mga empleyado, yung employer allowed naman mag-require pumasok yung mga empleyado. Yun. At yun, attorney, ay ipag-uutos yun ng kumpanya at nandoon yung kaukulang bayad nakalagay po ba sa batas na kapag holiday gano'n kailangan pumasok, may mga benefits itong mga empleyado? Yes, oo. At pinakamasayang pakinggan ng isang empleyado sa pribadong mga establishmento is yung tinatawag na double pay. Pagdating sa double pay, biruin mo, same time rendered, usually 8 hours, pero yung sahod is doble. Wow. Ito naman isa sa mga requirement ng ating labor code. Kapag pumasok yung isang empleyado, ni-require siya ng kanyang employer at holiday. Kailangan doble yung kanyang sahod. So, yun yung mangyayari. At ito pa, attorney Talaw, isunod ko rin po itong katanungan na ito tungkol naman sa maaari din bang ipag-utos ang overtime work ng employer tuwing holiday season? May ganun po ba? Kasi katulad nga po ng mga staff sa hospital, kailangan mag-overtime kayo dyan kasi ang putukan 12 pa ng madaling araw. Alright! So, paano kung wala na kayo? Ganun po. Oo, and allowed naman ang overtime. Depends talaga sa nature of work. I think sa hospitals may tinatawag sila na compressed work week. Kumbaga, 2 araw ang pasok nila pero may pahinga sila na mas maraming araw. Pwede din naman sa yung normal working hours, normal working conditions, 8 hours. Tapos kailangan walang karelyebo. Sabi mo din sa security guard mo, dito ka muna, duty ka muna. Kung walang security, baka pasukin tayo. Maraming akyat bahay. Kailangan, attorney, wala naman daw second floor. Paano nga akitin nila? Siguro, sa mga ganun, hindi na kailangan ng bantay. Pauwi na siguro. Walang akyat bahay. Okay. Pero maliwanag na, attorney, talaga depende sa nature of work. At dapat may karampatan talagang bayad, lalo na pag holiday mangyayari yan. Yes, Kapatner Randy. Okay po. Ayun. Attorney, itong question ko. Maaari bang hindi apubahan ang leave ng empleyado dahil sa pangangailangan ng operasyon tuwing holiday? Kasi ang leave, kailangan ikaw, empleyado ka. Siyempre, ibig sabihin, meron kang amo. Pag sinabi mong leave, paalam, di ba? Yan. Pag hindi ka nagpaalam, absence without leave.
Tama. Awol. Awol na. No? Pag Ah. awol ka, pwede ka tanggalin ng trabaho kasi Naku. abandonment yun sa negligence. Pag sinabi mong leave naman, kailangan mag-absent ka ng holiday kasi Mhm. naman natin, it's time to be with the family, mga gathering. Yes. Kailangan magpaalam ka ng maayos. Tama. Kailangan aprobado. So it's still yung employer may always exercise yung tinatawag na management prerogative. Mhm. Ibig sabihin, titignan niya kung pwedeng pakawalan ka sa araw na yun dahil hindi naman demand gano'n ang kanyang operations. Pwede namang tumakbo ng payagan ka na mag-leave. Pero kapag hindi na-aprobahan, kailangan pumasok ka. Pwede namang minsan pakiusap naman. It's a case-to-case basis. Pero generally, pwedeng tumanggi yung employer kapag kinakailangan ng nature number yung trabaho dun sa leave ng kanyang empleyado. Yun, pwede palang tumanggi ka-partner Randy kapag kailangan sa nature of work. Lalo siguro kung restaurant yan. Siguro ka-partner man, walang gawin mo, empleyado ka, iplano mo din. Yes. Siguro, tingnan mo yung araw, may karelyebo ka. At siguro, kung December na, January pa lang, mag-apply ka na ng leave. Paisalansan yung schedule ng employer mo. Ganun yan eh. Si employer ngayon, January pa lang, leave mo December, nag-aayos na siya. Sigurado, advance na advance. In reality, yung Pwede. experience. Naman din, mostly mga establishment sarado din yung pag-holiday. Kasi lahat naman yan, mas madalas, wala namang pasok eh. Nasubukan mo ba January 1, putukan, bukas yung mga mga tindahan. Wala, sarado yan sigurado. Yung most of them, wala naman talagang pasok doon. Kaya, yan ang maganda doon. Sa fast food, attorney, may pasok yung ibang fast food. Oo, yun. Kasi malakas ang kita lang mga fast food. Talagang dinudumog yan pag walang pasok. Tama. At saka pag Saturday, Sundays, di ba, yan ang kalakasan. Kasi yung mga tao, may pambili pag walang pasok. Ganyan yan. Tsaka yung mga attorney at Sir Randy, yung mga pasyalan, di ba? Mga gano'n, naka-open sila. Kasi nandun talaga mga tao ngayon. Correct. At yung mga mga hotel. Open na open tayo dyan. At tsaka... minsan yung mga hotel, wala ka na mabook eh. Punong-puno na sa rin. mga lugar na pasyalan. Sa Baguio, yan, Tagaytay. Wala na wala kang mapuntahan doon. Kailangan advance booking ka. Tama. Ibig sabihin, yung mga empleyado ng hotel, talagang busy-busy. Pag peak season. Tama. Bawal lang nga doon, attorney yata bawal ang leave sa kanila. Oo, kasi syempre, pagalitan sila ng kasi malaking losses, may incur nila. Yun na lang ang panahon para kumita sila ng malaki. Kasi kadalasan pag off-season, kukunti lang clients. Usually, doon sila bumabawi. Pag alam mo naman, kung pinasok mo, bellboy ka dyan ng hotel. Hindi mo pwedeng absent ka dahil holiday. Alam mo kalakasan ng negosyo nung pinasok mo trabaho. At pag umabsent ka naman, baka maawol ka, tatanggalin ka naman sa trabaho. Kaya pagpasok nyo pa lang sa ganyang mga uri o kaya nature ng trabaho, isipin nyo na tanggapin mo ang lahat ng mangyayari at ginusto mo yan. parang kami, ginusto natin sa broadcast, talagang walang holiday. Maliban, katulad dati, nung nasa FM ako, ang ginagawa nagre-relyebo ngayon. Ito, wala kayong pasok na sa bago mag-December 25 or after December 25. Ito naman, January 1 kayo ito. Pero, yan lang, ang bakasyon nyo. Kaya, live pa rin sa programa. Ito po, Attorney Talaw, tanong naman po, may karapatan ba naman ang employer na ilipat ang schedule ng trabaho ng empleyado sa holiday season? May ganun po kaya? Ganito kasi, kapag holiday, especially kaya naman sinit na holiday yan. Pag pinagdiriwang na okasyon,
lahat ng mga business establishment, nire-require ng batas na kumbaga to give courtesy dun sa araw na yun. So, ang general rule is sundin natin na walang pasok. Pero ang sinasabi ng labor code, kung yung demands ng business operations nire-require na pumasok nga yung mga tao mo, otherwise malulugi ka. It means you have no choice kundi mag-operate ka kahit holiday para lang ma-save yung business mo, pinapayagan naman ng labor code. So that's the exception. So, ibig sabihin, kung ganun na, yung nature ng work mo, na kailangan talagang papasukin ng empleyado. As long as it is justified, at yung nature ng business mo at yung demands mo, kailangan talagang papasukin. So, that means pwede mo pong i-require na pumasok yung mga empleyado mo. Alright, salamat attorney. Yes, parang attorney na ito rin tawag ko kay Sir Randy. Attorney Randy, Sir Randy, ikaw na. Go ahead po. Malayo-layo pa ako. Malayo pa. mahirap mag-aaral ng pagiging attorney. Oo, at saka dayo mo pa rin trabaho, kaya mahirap isingit talaga. Correct ka dyan. Attorney, ito ba? Maaari bang patawan ng parusa ang empleyado na hindi pumasok sa holiday kahit may abiso? Ay sabi nga natin, partner Randy, is yung abiso, yung leave na yan, kailangan aprubahan ka. So, kung sinabi sa'yo, explain sa employer mo, pinaliwanag, ganito, pagdating ng ganitong araw, holiday yan, mabubulok, paninda nating prutas, kailangan pumasok ka. Ikaw naman, empleyado, kasi nagpaalam naman ako hindi nga pwede, mabubulok na yung oras ng holiday na, hindi ka pumasok. Pwede kang patawan ng disciplinary action kasi hindi mo sinunod dahil sa kapabayaan mo, nalugi yung negosyo. So ganun po yun, case-to-case basis tayo. Although holiday, generally, hindi talaga pumapasok at dahil may pagdiriwang yan. Pero yung nature ng business na pinasukan mo na amo mo, kailangan na pumasok ka. So dapat pagbigyan mo din. Siyempre, give and take relationship, ang employer-employee relationship, kailangan sahuran ka dahil may trabaho ka. At the same time, protektahan mo din yung interest ng negosyo ng employer mo. Kasi paano kikita yan kung ikaw tatamad-tamad, malulugi yung negosyo ang kumpanya mo kung saan ka pumapasok. So kaya sipagan mo lang din. Meron tayong yung parang balancing din dyan. System of checks and balances. Para sa politics. Chine-check mo din at binabalance mo kung yung karapatan ng empleyado doon sa karapatan din ng employer. Yun. Para balanse. Ito po, attorney, may sinasabi po ba sa batas na yung tamang bayad sa empleyadong pumapasok naman sa regular holiday? Kasi baka may iba-ibang di ba? May special holiday, regular holiday. Kasi meron tayong tinatawag na special non-working day. Non-working day. Ito, as a rule, no work, no pay. Yung ganyan. Halimbawa dyan is yung All Souls Day, at yung tinatawag nila na December 24. Yung eve before Christmas. Noche Buena. Hindi siya double pay special non-working holiday siya. Pero ang usual na regular holidays, 12 po yan. At doon sa regular holidays, times 2. Ibig sabihin, double pay pag pumasok. Pag hindi pumasok, may bayad yon. Paid siya. Pero, ang sinasabi po ng ating labor code, yung omnibus rules, implementing the labor code, kapag halimbawa 24, December 24, di ba? Or December 23, may pasok kayo halimbawa. Opo, meron pa. Hindi ka pumasok, tapos na December 24, hindi ka pa rin pumasok, 25, hindi ka pumasok. So, regular holiday yung 25. At siguro may pasok kayo nung hindi ka pumasok before that regular holiday, hindi ka entitled doon sa payment mo. Okay. Yung paid na holiday mo.
Pag meron ganung rule eh. Pero hindi yata applicable sa 24 sa 25 kasi magkasunod yun parehas holiday yun. Oo. Pero kung special non-working holiday kasi hindi siya double pay, pero pag pumasok ka doon, meron kang tinatawag na premium pay. Sabihin, mas higit doon sa ordinary sahod mo. That's equivalent to 130% nung regular wage mo ang sinasahod po natin kapag pumasok tayo ng special non-working holiday. At ito po, attorney, bago din sa tanong lang po ni ka-partner Randy, applicable po, attorney Talaw, ito sa mga regular lang na nagtatrabaho employee or pati doon sa mga hindi pa po regular? At applicable siya doon sa regular. Pero may mga exemptions tayo, katulad ng government employees, mga managerial positions, yung mga field employees, kasamba. Itong mga to is walang holiday pay sa kanila. And there is also a special provision under the labor code, yung special or yung retail and service establishments employing less than 10 employees. Kapag mababa sa 10 empleyado ng inyong retail and service establishment, hindi po kayo required magbayad ng holiday pay. So, ibig sabihin, marami din na hindi applicable yung holiday pay. Sa gobyerno, walang ganyan. Sa mga kasambahay, wala pong ganyan. Sa mga managerial position, kung ikaw isang biso, hindi ka entitled sa holiday pay. Yun. Kaya wag na yung mag-manager. Follow-up question lang doon sa pinag-uusapan natin. Kapag hindi pumasok yung yung isang empleyado sa mismong holiday, babayaran ba sila o hindi, attorney? Sa regular holiday, may bayad siya. Except na lang yung special non-working holiday. Yun yung no work, no pay. So there's a difference between yung regular at special. Partner holiday. Okay. Yan. So, maliwanag po yun. Eto, at puntahan naman natin, ka-partner Randy, iba pang tanong dito ay, actually may mga tanong din tayo galing sa Facebook, ka-partner Randy. Pero ipasok na siguro natin itong mga tanong naman dito mula sa Facebook dahil sila din ay nag-akantabay ngayon. Ito po, sa Attorney Talaw, ang tanong ni Jerry. Sabi niya po dito ay, yung company po namin, nag-announce na hindi magbibigay ng 13th month. Sila lang. Pwede ba yun? Sila lang ng finance manager ang nakakaalam. And di nila alam kung kailan ibibigay. Pwede ba yun? Isumbong sa DOLE? What steps should we take? Ayan, close kami. Kaya nasabihan ako, close sila. Pero paano kaya? Pwede ba yun, attorney? Siguro, ka-partner man, may sariling batas yung kumpanya. Sarili silang bansa. Dapat siya pasar. Presidente na sarili nila. Oo, di sumusunod to eh. Opo. Kasi mandato po ng batas niya, Presidential Decree 851. Nire-require yan po ng batas na before December 24. Regardless, kung anong klase ng empleyado ka, as long as ang sahod mo is more than 1,000, binibigyan po dapat ang lahat ng empleyado yung pro rata na equivalent ng 1/12 of their regular base pay, ng annual base pay. Kaya tawag diyan 13th month pay. Kasi yung batas na yan, ka-partner man it's intended to protect yung sahod. Kasi ang sahod nagkakaroon ng inflation. At the same time, pagdating ng December, gusto ding maramdaman ng ordinary mamamaya manggagawa na Pilipino, yung kanyang pawis, yung kanyang pagod. Pagdating ng December, hindi siya magkukulang. Kaya may benepisyo pong ginawang ganyan. Sa additional social legislation, yung Presidential Decree 851, ibig sabihin, nire-require po yan. Bayaran po ng employer yung 13th month pay. Otherwise, may po yan, may kaukulang parusa po yan. Opo.
paano pong mapatunayan na ibinulsa nung manager at nung isa pa, yung 13th month, nako, makukulong sila, attorney nito. Oo, kung ano lang yan, kung yung tawag dito, yung mga ayuda-ayuda, parang gano'n, binulsa ng barangay. Isa pa yan. Dapat mapunta yung 13th month pay. Dapat puntahan. Yes. Siyempre, pwede mong ireklamo, hindi lamang yung kumpanya, kundi yung manager din. Kasi may bad faith doon. Pwede pong apulin ng damages yun. Yun. Ma-imagine, naglaan na yung kumpanya, binulsa ng manager. Dapat panagutin mo din ng daños permiso yan. Pwede pong yan, singilin yan sa labor court, yung damages na tinatawag. Pero ang problema dito sa company ni Jerry, yung company mismo ang hindi magbibigay. Kasi nga mandato, sabi ni Attorney Talao, di ba? Attorney, na mandato na may 13th month pay ang mga empleyado. Attorney, sige po. Attorney, follow-up lang question doon kasi nakaisip ako ng konting sitwasyon. What if, kasi sabi niya kasi kanina, hindi daw magbibigay ng 30-month pay. Yes. Kasi eto, dadagdagan ko ng kwento. Yung kumpanya ay nalugi nung December. Paano po ba yun? Wala siyang kinita eh. Yung kumpanya o yung negosyante. Pwede bang makapagbigay ng 30-month pay sa susunod na taon na ba? O wala tayong no choice. Wala akong maibigay na 30-month pay sa inyo dahil wala akong perang maibigay sa inyo dahil wala akong kinita. Partner Randy, yung kasi nga PD 85, sabi natin, nire-require. Pag sinabing nire-require, mandatory yan. Ibig sabihin na once the employee is found to be entitled dun sa kanyang benefit under the law, it's immediately demandable. Ibig sabihin, hindi po pwedeng ipagpaliban yan yung mga employer, kasi kumbaga nire-require ng batas, hindi bago ka payagan na kumuha ng mga empleyado, kung may mga batas ka na kailangan sundin, at saka dito yung pagbayad ng 13th month pay. Pero kapag nalugi, ibig sabihin, wala na talaga pambbayad, pwedeng i-file nung manggagawa yung kanyang claim doon po sa liquidation nung kumpanya. Pwede niyang ireklamo yan sa DOLE. At kapag nagkaroon na ng award yung DOLE, isa po yung award na yun sa mga hahabulin doon sa mga natirang ari-arian, especially kung corporation po yan. At kung kailangan, kung wala na talagang pera, kung may mga ari-arian yan, yun po yung ibebenta, at yung mga napagbentahan yun ang ibabayad doon sa hindi nabayaran ng mga benepisyo. At iba pang mga in-award, mga money award ng isang manggagawa. Iyon. Attorney Talao, dun sa sitwasyon na sinabi ni partner Randy na nalugi, pwede bang magkaroon ng payment option naman si company kung makakabawi next year, doon na lang magbibigay ng 13th month pay? May ganun po ba sa batas? Pwede yung isipin yun, pero hindi nga pwedeng gawin yun nang walang pahintulot. Kung hindi pumayag yung manggagawa, pwedeng idiin ng manggagawa yung karapatan niya sa batas. Kasi ano bang mananaig? Kasi yung usapan din yung batas. Siyempre yung batas. Naku, pag ganyan ang kumpanya, baka marami mag-rally sa labas ng gate. Yes, kapartner Randy, may mga tanong pa ba sa inyo dyan sa From Facebook? Yes, actually, itong madami pang katanungan, but isa pa, siguro kaya pa to. Kaya pa po. I think. Yes. Kaya pa. Sabi dito, may 4 lang po kami empleyado na mamihan. Mamihan? Parang noodles, no? Mamihan. Parang sa tabi-tabi, no? Opo. Sabi po ng owner, wala daw po kaming holiday pay. Dahil kailangan po namin pumasok. Dapat pumasok ng December 25. Okay ba 'yun, attorney? Yung hindi ka bibigyan ng sweldo sa holiday.
Kabarder Manuel, kung yung ang katanungan, required ba? Kung i-require sila, kailangan po pumasok. Kung mamihan kayo, malakas ang benta, holiday, siguro, pwedeng karapatan yun, ng employer. Okay. Pero, kung kayo naman, ipasok doon sa mga nire-require, pag yung empleyado, pasok siya doon sa mga nire-require ng batas na bayaran ng double pay pag pumasok ng regular holiday, kailangan ibigay po yun ng employer. Pero, doon sa katanungan natin ngayon, titignan natin, isa ba siya doon sa tinatawag na retail and establishment, retail or service establishment, yung mamihan, pasok po yan, kasi pag sinabi mo service or retail, pagbibenta ng mami, yan siguro yung parisan Pares, masarap yan. Oo, kasi meron po tayong exemption doon sa labor code, yung sinasabi na retail or service establishment employing less than 10 employees. Ibig sabihin, kung 4 lang sila, less than 10 yun. Ibig sabihin, pwede silang pumasok doon sa exemption sa holiday pay. Ibig sabihin, yung pong kanilang employer, kung talagang 4 lang sila, baka naman kasi magsabi lang yung employer, kailangan kumpirmahin niya na talagang 4 lang ang pinapasahod. Kung 4 lang at service, retail establishment yan, so pwede pong hindi double pay. Kasi exempted po yan sa holiday. Itong last question ko for tonight. Attorney, nasa batas ba ang bonus? Isang question. Second question, yung mga pangalan nito, nagbibigay ng bonus, may incentives bang makukuha galing sa gobyerno? Kung ang ibig sabihin natin, kapartneran din ng bonus, yung addition na dun sa regular o yung base pay ng isang empleyado, may tuturing yung 13th month pay, although it's not the actual term, the actual word na ginamit. Yung kasing 13th month, parang bonus yan Okay. Ito yung isa sa mga bonus na nare-require ng batas. Pang bonus? Meron tayong tinatawag, yung service incentive leave. Kapag nakapag-render ka ng isang taon, required na yung employer na magbigay ng 5 days ng service incentive leave. Which is, kung hindi mo naman nagamit, commutable yan. Pwedeng gawing bonus din. Equivalent ng sahod mo na 5 days. So itong mga to siguro yung katumbas nung tinatawag natin na bonus. And actually, pwede mo ding tawagin bonus yung double pay. Kasi ang base pay is usually minimum wage lang. Pero pag pumasok ka, regular holiday, double yun. So parang bonus din in a way. Pero yung person na bonus, it's more of parang it's out of gratitude ng employer. Pwede naman kung gusto ng employer, magbigay pa siya ng 14th month, wala naman nagbabawal. Pero meron tayong mga minimum na nire-require ng batas. At isa nga dito yung 13th month pay. Ikaw talagang medyo marami kang pera. Tawag dito. Galante kang mabait magbasahod. Gusto Si mo, boss. gawin mo 14th month, 15th month, 16th month, 17th month pay. Wala na problema. As long as sumunod ka dun sa minimum na 13th month. Pagbigay ka ng 13th month. Yun lang po nire-record ng batas. Dagdagan mo na sa sayo na yan, bossing ka na galante, talagang tuwang-tuwa ang mga empleyado sa'yo. Attorney, Talo, ihabol ko lang mabilis po to. May pahabol lang pong tanong dito. Mayroon po kaming yaya noong last week of November lang po pumasok sa amin. Entitled din po ba siya sa 13th month pay, Attorney Talao? Yes, ang yaya is entitled din. Although sa holiday pay, hindi sila kasama. Yung 13th month kasama sila. Yun. So bibigyan ito kahit last week lang ng November pumasok, kailangan bibigyan. Sa holiday pay, hindi po kasama ang mga yaya. Paano, attorney, kung binigyan ng bonus at saka double pay at separation pay, ano pong gagawin? Pwede mong sabihin, yung bonus, yun na yung 13th month mo. Yeah. Ayun nga yung pinag-usapan natin.
merong minimum requirement. Bonus unlimited yan kung gusto mo ibigay as long as Yes. i-comply mo yung minimum requirement. Oh, wag may masamang balita lang yung separation pay kaya ingat na kayo baka Next time na yun, next time. Pinagsabay-sabay mo na, no? Next time. Kailangan ipagpaalam mo muna kung papayag siya. Oo. Hindi na babalik yan. Hindi na babalik next year. Kaya, linawin, bakit may separation pay? Hindi naman ako nagre-resign. May usapin kayo sa dole niyan. Delikado. Pero napakalinaw yung lahat ng pinag-usapan natin, Attorney Talaw at Partner Randy. Magpapasalamat na tayo sa ating special guest ngayong gabi. Pinabigyan tayo ng isang buong oras sa programang business natin to, Partner Randy, si Attorney Talaw. Ayun. Maraming salamat, Attorney Talaw from MCGI Law Center. Maraming salamat po. Yes, Kapartner Randy, Kapatner Manuel, and to everyone, wala po sa MCGI Law Center, magandang gabi po. Salamat, Attorney VP Talaw. At sa ikonsulta mo, napapanood din si Attorney Talaw. Napakinggan sa Radyo La Verdad. Guest natin siya every Friday. Maraming salamat. Salamat sa Diyos. Attorney Vincent Paul Talaw. Yan, Kapartner Randy, malinaw yun sa mga empleyado at dun sa mga... Naghihintay na ako ng bonus. Paano ka magkakabonus? Ikaw ang boss. Yun nga eh. May boss pa ako. May boss ka Nasa ba? tabi ko lang. Parang alam ko yan. Depende sa kanya, di ba? Kasi... Kung bibigyan ako ng bonus. Isama mo na lang sa bakasyon lagi. Katotal may araw pa para makapagbakasyon at nakaplano naman na. Tama ka dyan, partner, no? So, sa lahat po na nakikinig po ngayon, mandatory po ang 13-month pay. Yes. Sinabi ni attorney na yan. Mandatory po. At yung pagbabayad ng holiday pay po, mandatory din po yan. Ayan. Malinaw so, yan. Partner Manuel. Salamat sa paglilinaw sa atin, Attorney Talaw, at marami tayong natutuhan hanggang sa susunod na episode na naman ng business natin to. Pasalamatan natin kay Partner Randy. Kasama natin si Carl De La Cruz at nandiyan natin si Aljan. Maraming salamat. Salamat po. At ang EP naman natin si Miss Shelo Cotillon Tabian. Maraming salamat. At sa ngalan nating station manager Miss Anna Rentoy. Thank you so much. At ako naman po si Manuel Recuenco. Partner Randy. At syempre, sa lahat po nakinig po ngayon, maraming salamat po. At ito po, magkita-kita ulit po tayo sa Tuesday. Yun. Tuesday and Thursday next week po. Ay, ano ba ngayon? Tuesday ngayon, no? Sa Thursday na pala. Thursday pala. Alam mo, Thursday. sa sobrang busy mo, di mo na ang araw, Partner Randy. Tuesday pala ngayon. 7 p.m. hanggang 8 p.m. po. Dito lang sa Radyo La Verdad 1350. Ayun, partner, out na tayo. Yes, Partner Randy. Ito po ang business natin to. Sa Facebook kami po ay business natin to on air. So, partner, sa negosyo walang imposible. Dahil ang negosyo ay kaya natin. Dahil Business natin to. Paalam. Alam. Salamat po. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Chris and Randy, lumapit ang